Bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, isang lahi ng mga immortal ang nakontrol ang pinakamakapangyarihang enerhiya sa buong universo, ang berdeng emerald na enerhiya na sumisimbolo sa matatag na kalooban ng bawat buhay na nilalang. Nagtayo sila ng isang napakalaking sibilisasyon sa pinakasentro ng universo, sa planetang tinatawag na Oa. Mula roon, hinati nila ang buong universo sa 3,600 sektor. Bawat sektor ay binigyan ng isang green power ring na pumipili ng nilalang na may napakalakas na kalooban at walang bahid ng takot. Ang 3,600 na piling nilalang na ito ang bumuo ng isang puwersang tagapagpanatili ng kapayapaan sa buong kalawakan na kilala bilang Green Lantern Corps. Isang araw, isang nakakatakot na banta ang lumitaw sa anyo ng isang masamang nilalang na nagngangalang Parallax. Sa kabutihang palad, isang Green Lantern na mandirigma na si Aban Sur ang nagawang hulihin at ikulong siya sa planetang Riot. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, isang grupo ng mga nawawalang alien ang aksidenteng bumagsak sa parehong planeta. Habang ginalugad nila ang lugar, napunta sila sa isang napakalaking silid sa ilalim ng lupa kung saan nila natagpuan ang nakakulong na si Parallax. Bigla na lamang iminulat ni Parallax ang kanyang mga mata at nagsimulang higupin ang mga kaluluwa ng mga na-stranded na alien. Ginamit niya ang kanilang lakas buhay upang palakasin ang kanyang sarili. Dahil sa bagong kapangyarihang iyon, tuluyan na niyang nabasag ang kanyang kulungan at nakalaya. Samantala, sa Earth, isang batang lalaki na nagngangalang Hal Jordan ang labis na nag-aalala dahil kinabukasan ay nakatakdang subukan ng kanyang ama, na isang test pilot, ang isang prototype na eroplano. Pakiramdam ni Hal ay may masamang mangyayari, ngunit pinakalma siya ng kanyang ama at sinabing isa siyang mahusay na piloto at magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Hal at agad na nagtungo sa airbase kung saan naghahanda ang kanyang ama para sa pagsubok ng bagong eroplano. Bago maghanda, sinabi ng kanyang ama kay Hal na maghintay muna siya sa loob ng gusali. Habang naghihintay, nakilala ni Hal si Carol, ang anak ng direktor ng kumpanya ng eroplano, at si Hector, ang anak ng gobernador ng kanilang lugar. Sabik na sabik sina Hal at Carol na panoorin ang flight test, ngunit walang interes si Hector rito. Mas gusto niyang gugulin ang oras niya sa pagbabasa ng mga libro. Sa labas, pinanood ni Hal ang kanyang ama habang sumasakay ito sa cockpit at naghahanda sa paglipad. Maayos na umangat ang eroplano sa himpapawid, ngunit ilang sandali lang ang lumipas ay biglang sumabog ang isa sa mga makina nito. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang eroplano kaya napilitan ang kanyang ama na magsagawa ng emergency landing. Nang makalabas na ang ama ni Hal mula sa eroplano, bigla itong sumabog at nagkapira-piraso. Wala nang nagawa si Hal kundi panoorin ang nakakatakot na pangyayari habang nasawi ang kanyang ama sa malakas na pagsabog. Tuluyan siyang napaiyak sa sobrang dalamhati. Makalipas ang 18 taon, sa Sector 2814, nagpapatrolya sa kalawakan ang Green Lantern na si Aban Sur nang bigla siyang atakihin ng isang misteryosong nilalang. Ito pala ay si Parallax, na nagbalik upang maghiganti. Dahil sa matinding lakas ni Parallax, halos wala nang nagawa si Aban Sur upang lumaban. Mas malakas na ngayon si Parallax kumpara noon. Matapos magtamo ng matinding sugat, napilitan si Aban Sur na umatras, sumakay sa kanyang sasakyang pangkalawakan, at tumakas. Alam niyang hindi na siya magtatagal dahil sa kanyang mga sugat, kaya nagsimula siyang maghanap ng isang karapat-dapat na papalit sa kanya bilang Green Lantern. Samantala, sa Earth, ganap ng binata si Hal Jordan at nagtatrabaho na bilang isang test pilot. Isang umaga, nagmamadali siyang pumunta sa airbase matapos siyang mahuli ng gising. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Carol, na isa na ring ganap na piloto. Naghahanda silang dalawa upang harapin ang dalawang unmanned combat drone. Layunin ng pagsubok na ito na malaman kung mas mahusay ba ang mga drone kaysa sa mga eroplanong pinapalipad ng tao. Sa taglay niyang kumpiyansa, agad na sinabi ni Hal na imposibleng matalo siya ng dalawang remote-controlled na eroplano. Nagsimula ang pagsubok, habang ginagabayan si Hal ng kanyang kasamahang si Tom mula sa control room. Mataas sa himpapawid, pilit na umiiwas sina Hal at Carol sa walang tigil na paghabol ng mga drone. Inutusan ni Hal si Carol na magsagawa ng isang matalim na maniobra upang ang dalawang drone ay siya ang habulin, habang palihim namang pumwesto si Hal sa likuran ng mga ito. Kalaunan, nagawa ng mga drone na mapinsala ang eroplano ni Carol, ngunit hindi pa rin magawang pabagsakin ni Hal ang mga ito. Dahil nauubusan na siya ng paraan, inakit ni Hal ang mga drone na umakyat ng mas mataas sa himpapawid, hanggang sa umabot sila sa matinding kondisyon ng atmosfera ng Earth. Dahil dito, pamalya ang sistema ng dalawang drone at tuluyan silang tumigil sa paggana. Nagtagumpay si Hal na talunin ang mga drone, ngunit ang sarili niyang eroplano ay nagtamo rin ng matinding pinsala at nagsimulang bumagsak ng mabilis. Habang pabagsak ang eroplano, biglang bumalik sa isip ni Hal ang trahedyang ikinamatay ng kanyang ama. Dahil sa matinding takot na dulot ng alaalang iyon, tuluyan siyang nawalan ng kakayahang kontrolin
kontrolin ang eroplano. Wala na siyang ibang pagpipilian kaya pinagana niya ang ejection seat at nakalabas ng eroplano ilang sandali bago ito bumagsak sa lupa at sumabog. Dahil sa kanyang mapanganib na ginawa, matindi siyang pinagalitan ng kanyang superior, na siya ring ama ni Carol. Nasira kasi ni Hal ang isa sa mga eroplano ng kumpanya habang isinasagawa ang pagsubok. Ipinaliwanag ni Hal na ang ginawa niya ay naglantad ng isang malaking kahinaan sa drone program. Ngunit hindi pinakinggan ng kanyang superior ang kanyang paliwanag at agad siyang sinuspinde sa kanyang trabaho. Samantala, sa isang dalampasigan, ginamit ng naghihingalong si Aben Sur ang kanyang green power ring upang magpadala ng isang hudyat sa paghahanap ng isang karapat-dapat na maging susunod na Green Lantern. Samantala, bumalik si Hal sa bahay ng kanyang ina upang dumalo sa kaarawan ng kanyang pamangkin. Napanood na ng buong pamilya niya ang balita tungkol sa pagbagsak ng eroplano kaya labis silang nag-aalala. Hindi nila maiwasang kabahan dahil noon ay namatay rin ang ama ni Hal sa isang aksidente sa eroplano. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang niyakap ng kanyang pamangkin, na labis ang tuwa dahil ligtas siya. Ngumiti si Hal at sinabi sa bata na wala itong dapat ipag-alala dahil isa siyang mahusay na piloto. Sinabi rin niya sa kanyang pamangkin na huwag kailanman matakot, dahil gaano man kasama ang sitwasyon, palaging may magandang naghihintay sa kabilang dulo nito. Sa mismong sandaling iyon, isang misteryosong berdeng liwanag ang biglang pumasok sa katawan ni Hal. Pagsapit ng hapon, habang pauwi na si Hal, muling lumitaw ang berdeng liwanag at pinalibutan siya nito. Pagkatapos ay iniangat siya sa himpapawid at dinala patungo sa dalampasigan. Pagdating doon, nakita niya ang naghihingalong si Aben Sur. Agad siyang lumapit upang tulungan ito, ngunit bago tuluyang binawian ng buhay si Aben Sur, iniabot niya kay Hal ang isang green power ring at ang Green Lantern na nasa loob ng kanyang sasakyang pangkalawakan. Hiniling ni Aben Sur kay Hal na siya ang pumalit sa kanyang tungkulin at protektahan ang buong kalawakan. Inutusan din niya si Hal na isuot ang singsing at bigkasan ang panunumpa ng Green Lantern sa harap ng Green Lantern. Hindi nagtagal, tuluyan ng pumanaw si Aben Sur. Litong-lito si Hal sa lahat ng nangyari kaya tinawagan niya si Tom at pinapunta ito sa dalampasigan upang sunduin siya. Agad namang dumating si Tom. Ngunit nang susuriin na sana nila ang alien na sasakyang pangkalawakan, bigla na lamang dumating ang mga helicopter ng gobyerno. Dahil dito, dali-dali silang sumakay sa kotse at mabilis na umalis. Habang tumatakas, ikinwento ni Hal kay Tom ang lahat ng sinabi ni Aben Sur bago ito namatay, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan ang tunay na nangyari. Samantala, sa planetang Oa, nagulat si Sinestro, ang pinuno ng Green Lantern Corps, sa mga Guardians, ang sinaunang mga nilalang na lumikha ng kapangyarihan ng Green Lantern. Ipinaalam niya na mas naging mapanganib pa si Parallax. Hindi lamang ito nakatakas, kundi napatay rin nito si Aben Sur kasama ang ilan pang mga Green Lantern. Ibinunyag ng mga Guardians na alam na nila ang tungkol sa sitwasyon at patuloy silang naghahanap ng paraan upang mapigilan si Parallax. Dahil nauubusan na siya ng pasensya, iminungkahi ni Sinestro na agad nilang ipadala ang pinakamalalakas na Green Lantern upang lipulin si Parallax bago pa mahuli ang lahat. Samantala, sa Earth, si Hector, na isa ng ganap na siyentipiko, ay nilapitan ng ilang misteryosong ahente. Dinala nila siya sa isang lihim na pasilidad ng gobyerno. Sa loob ng laboratorio, ipinakita kay Hector ang bangkay ni Aben Sur na narecover ng gobyerno. Inatasan siyang suriin ang katawan ng alien at alamin ang lahat ng impormasyong maaari niyang makuha mula rito. Dahil sabik sa bihirang pagkakataong iyon, agad na sinimulan ni Hector ang kanyang pagsusuri. Habang sinusuri niya ang mga sugat sa katawan ni Aben Sur, biglang lumabas ang isang misteryosong dilaw na enerhiya. Kumapit ito kay Hector at tuluyang pumasok sa kanyang katawan. Samantala, tinitigan ni Hal ang singsing na ibinigay sa kanya ni Aben Sur. Sinubukan niya itong gamitin sa iba't ibang paraan, ngunit walang nangyari. Pagkatapos, hindi sinasadyang naidikit niya ang singsing sa Green Lantern. Sa isang iglap, isang napakalakas na bug zone ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang buong katawan, na para bang may isang pambihirang kapangyarihan na biglang nagising sa kanyang kalooban. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Carol at niyaya si Hal na magpalipad sila ng oras na magkasama. Samantala, sa lihim na pasilidad, ibinigay ni Hector ang hard drive na naglalaman ng lahat ng resulta ng kanyang pananaliksik. Mahigpit siyang binalaan ng mga opisyal ng gobyerno na huwag ipagsasabi ang anumang nakita niya dahil ang buong proyekto ay mahigpit na confidential. Pagkaraan, habang magkasamang nakaupo sa isang kafe sina Hal at Carol, humingi ng paumanhin si Hal sa pagiging padalos-dalos niya noong isinagawa ang drone test. Inamin ni Carol na siya, pati ang lahat ng iba pa, ay labis na natakot para sa kaligtasan ni Hal. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lamang siya nagalit noon. Pagkatapos ay niyaya ni Hal si Carol na sumayaw. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Carol kung ano ba talaga ang labis na ikinatakot ni Hal at kung bakit
bakit siya nawalan ng kontrol sa kanyang eroplano. Tumanggi si Hal na sagutin ang tanong ni Carol. Nang mag-isa siyang lumabas ng kafe, bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga lalaki. Galit na galit ang mga ito dahil ipinasara ang drone project na matagal nilang pinagtrabahuhan, at si Hal ang sinisisi nila sa lahat ng nangyari. Wala silang inaksayang oras at agad nilang pinagtulungan si Hal. Paulit-ulit nila siyang sinuntok at sinipa. Hindi pa sila nakontento at ininsulto pa nila si Hal at ang yumao niyang ama. Sinabi nilang pareho raw silang walang karapatang maging piloto. Dahil sa mga salitang iyon, tuluyan ang napuno ng galit si Hal. Nang muli siyang tumayo, bigla na lamang lumitaw mula sa kawalan ang isang napakalaking berdeng kamao. Isang malakas na suntok lang ang ginawa nito at agad na tumilapon ang lahat ng umaatake kay Hal. Ilang sandali pa, ang parehong berdeng enerhiya ay bomb-alot sa buong katawan ni Hal at bigla siyang itinulak pataas. Lumipad siya ng napakabilis, nilampasan ang atmosfera ng Earth at tuluyang nakarating sa kalawakan. Dinala siya ng berdeng liwanag sa isang wormhole na nagsilbing daan patungo sa planetang Oa. Samantala, sa Earth, nagsimulang makaramdam si Hector ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata sa isang misteryosong dilaw na enerhiya. Sa planetang Oa, isang napakalaking aparato ang nagsagawa ng pag-scan sa katawan ni Hal at automatikong bumuo ng isang Green Lantern suit na bomb-alot sa kanyang katawan. Pagkamulat ni Hal, sinalubong siya ng isang Green Lantern na nagngangalang Tomare. Ipinaliwanag ni Tomare na ang Green Power Ring ang mismong pumili kay Hal, at dahil dito ay magkakaroon siya ng kakayahang ma-access ang lahat ng kaalamang nakapaloob sa buong universo. Pagkatapos nito, niyaya ni Tomare si Hal na lumipad patungo sa ibang lugar. Labis na nagulat si Hal nang matuklasan niyang kaya na rin pala niyang lumipad. Ipinakita ni Tomare ang Central Power Battery, ang napakalaking pinagkukunan ng berdeng enerhiya na nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng Green Lantern. Ang enerhiyang ito ay nagmumula sa sama-samang lakas ng kalooban ng bawat buhay na nilalang sa buong universo. Ito rin ang pinagmumulan ng enerhiyang nagre-recharge sa Green Lantern at sa singsing na suot ni Hal. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Tomare si Hal sa libu-libong Green Lantern mula sa bawat sektor ng buong universo. Sa harap ng libu-libong Green Lantern, ipinaliwanag ni Sinestro kung bakit niya sila tinipon. Layunin niyang piliin lamang ang pinakamalalakas na miyembro upang samahan siyang labanan si Parallax, na ang patuloy na paglakas ay nagbabanta ng wasakin ang iba't ibang sibilisasyon sa buong universo. Pagkatapos nito, inutusan ni Sinestro ang lahat ng Green Lantern na maghanda para sa nalalapit na labanan. Kalaunan, ipinaliwanag ni Tomare kay Hal na ang kapangyarihan ng isang Green Lantern ay nagmumula mismo sa kanyang isipan. Anumang bagay ang kaya niyang isipin, iyon din ang kayang likhain ng kanyang singsing. Dahil dito, halos walang hangganan ang kapangyarihan ng isang Green Lantern. Sinubukan ni Hal na gamitin ang kanyang singsing, ngunit ang unang bagay na nalikha niya ay walang malinaw na anyo at hindi rin matatag. Maya-maya, dumating ang isa pang Green Lantern na si Kilowog upang sanayin siya. Pagdating pa lamang nito, agad nitong minamaliit ang mga tao dahil naniniwala siyang masyado silang mahina upang maging Green Lantern. Hindi nagtagal, nagsimula silang magsanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isa't isa. Gumawa si Kilowog ng napakalalaking sandata at iba't ibang bagay gamit lamang ang kanyang imahinasyon, pagkatapos ay isa-isa niya itong ibinato kay Hal. Hirap na hirap si Hal na depensahan ang sarili at tuluyan siyang nalamangan. Hindi pa roon nagtapos si Kilowog. Gumawa pa siya ng isang artificial na araw na may napakalakas na puwersa ng grabidad na humihila kay Hal papalapit dito. Sa wakas, nakahanap si Hal ng pagkakataong makabawi. Agad siyang sumugod at sinipa si Kilowog sa pagitan ng mga hita, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Sinestro. Nais niyang subukan ang taong nagmana ng Green Power Ring ni Abon Sur. Agad niyang naramdaman na may takot pa ring nananatili sa puso ni Hal. Sabay nilang inilabas ang kanilang mga sandata at nagsimula ang kanilang laban, ngunit mabilis na napatunayang walang laban si Hal kay Sinestro. Sinabi ni Sinestro na ang takot ang kabaligtaran ng matatag na kalooban. Kung nais ni Hal na magtagumpay, kailangan niyang magkaroon ng hindi matitinag na determinasyon at tuluyang alisin ang lahat ng takot sa kanyang puso. Pagkatapos nito, sunod-sunod na inatake ni Sinestro si Hal hanggang sa tuluyan niya itong matalo. Dahil sa panghihina ng loob at matinding takot, inamin ni Hal kina Tomare at Kilowog na hindi siya karapat-dapat maging isang Green Lantern. Sinabi niyang hindi pa siya handang protektahan ang buong universo. Ipinaalala ni Tomare
mare kay Hal na may dahilan kung bakit siya pinili ng Green Power Ring. Hindi siya nito pinili ng nagkataon lamang. Kahit hindi pa ito nakikita ni Hal sa ngayon, may isang bagay sa kanyang kalooban na nagpapatunay na karapat-dapat siya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nagpa siya si Hal na bumalik sa Earth. Samantala, sa isang unibersidad, nagtuturo si Hector sa kanyang klase nang bigla siyang makaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Kasabay nito, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga kakaibang tinig sa kanyang isipan. Bigla na lamang naging marahas si Hector at, nang hindi man lang hinahawakan, naihagis niya ang isa sa kanyang mga estudyante sa kabilang dulo ng silid gamit ang telekinetic na kapangyarihan. Pag-uwi niya sa bahay, sinuri ni Hector ang sarili niyang dugo sa ilalim ng mikroskopyo. Doon niya nadiskubreng ang kanyang mga selula ng dugo ay nababalutan ng isang misteryosong dilaw na enerhiya. Kinagabihan, nakipagkita si Hector sa kanyang ama, na isa ng senador. Binati siya ng kanyang ama dahil labis na humanga ang matataas na opisyal ng militar sa kanyang pananaliksik tungkol sa katawan ng alien. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Hector ang totoong dahilan kung bakit siya napili. Hindi pala dahil siya ang pinakamahusay na siyentipiko, kundi dahil ang kanyang ama mismo ang nagrekomenda sa kanya para sa misyong iyon. Dahil sa matinding kahihiyan, nagngit-ngit sa galit si Hector. Samantala, sa kalawakan, hinarap ni Sinestro at ng isang grupo ng mga Green Lantern si Parallax. Ngunit napakalakas ni Parallax. Gamit ang dilaw na enerhiya ng takot, madali niyang hinigop ang mga kaluluwa ng ilang Green Lantern at tuluyan silang pinatay. Pagkatapos ng labanan, nagulat si Sinestro sa mga Guardians tungkol sa lahat ng nangyari. Binalaan niya ang mga ito na balak ni Parallax na salakayin ang planetang Oa. Naghinala rin siya na may itinatagong katotohanan ang mga Guardians tungkol sa pinagmulan ni Parallax. Sa wakas, ibinunyag ng mga Guardians ang katotohanan. Noong sinaunang panahon, bukod sa berdeng liwanag na sumisimbolo sa matatag na kalooban, mayroon ding isa pang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang dilaw na liwanag ng takot. Isa sa mga Guardians ang naengganyo sa kapangyarihan ng dilaw na liwanag at sinubukan niya itong kontrolin. Ngunit matapos siyang maimpluwensyahan nito, tuluyan siyang nilamon ng takot. Dahil dito, naging masama siya at kalaunan ay naging si Parallax. Lumipas pa ang maraming taon bago nagawang hulihin at ikulong ni Avon Sur si Parallax. Matapos malaman ang buong katotohanan, nagpa siya si Sinestro na ang tanging paraan upang matalo si Parallax ay labanan ang takot gamit din ang kapangyarihan ng takot. Naniniwala siyang kaya niyang kontrolin ang dilaw na enerhiya, kaya hiniling niya sa mga Guardians na gumawa ng isang yellow power ring. Para kay Sinestro, ito lamang ang tanging sandatang kayang tumalo kay Parallax. Samantala, nagsagawa ng isang salo-salo ang ama ni Carol sa kanyang kumpanya ng mga eroplano, at kapwa dumalo roon sina Hal at Hector. Sinubukan ni Hector na mapalapit kay Carol dahil matagal na niya itong lihim na minamahal simula pa noong mga bata sila. Ngunit nang hindi niya namamalayan, aksidente niyang nabanggit sa harap ni Carol ang lihim tungkol sa pananaliksik sa alien. Sakto namang dumating ang kanyang ama at agad siyang pinagalitan dahil sa pagiging padalos-dalos sa pagsasalita. Bigla na lamang may kakaibang puwersang nagsimulang kumontrol sa isipan ni Hector. Habang paalis na ang kanyang ama sakay ng isang helicopter, naghagay si Hector ng isang bakal na baras patungo rito. Tumama ito sa helicopter kaya nawalan ito ng kontrol. Agad na nagkagulo ang lahat nang magsimulang umikot ng walang direksyon ang helicopter sa himpapawid. Mabilis na kumilos si Hal at lumikha ng isang napakalaking berdeng daan ng kahawig ng racetrack upang ligtas na gabayan ang helicopter. Dahil dito, matagumpay niya itong napahinto. Samantala, nagawa rin ni Carol na mailigtas ang kanyang ama matapos itong maipit sa ilalim ng mga gumuhong bakal. Lahat ng nakasaksi ay labis na namangha sa ipinakitang kapangyarihan ni Hal, ngunit tahimik siyang umalis sa lugar. Pagbalik sa kanyang bahay, nagsimula muling makaranas si Hector ng kakaibang pagbabago. Hindi na niya makontrol ang kanyang isipan, at unti-unting lumalaki ang kanyang ulo. Samantala, sa kalawakan, naramdaman ni Parallax na may isang makapangyarihang enerhiya na unti-unting nagigising sa loob ng katawan ni Hector. Kinabukasan, bumisita si Tom sa bahay ni Hal. Gusto niyang malaman ang totoong nangyari noong nakaraang gabi. Itinuro pa ni Tom na wala namang silbi ang maliit na maskarang nakatikip sa mga mata ni Hal dahil halatang halata pa rin kung sino siya. Dahil sa sobrang kuryosidad, hiniling niya kay Hal na ipakita kung paano siya nagiging Green Lantern. Noong una, tumanggi si Hal, ngunit hindi tumigil si Tom sa kakakulit. Sa huli, tumayo si Hal at sinubukang mag-transform. Ngunit walang nangyari dahil ubos na ang enerhiya ng kanyang singsing. Kaya idinikit niya ito sa Green Lantern upang ma-recharge. Nang tuluyan na itong mapuno ng enerhiya, muli siyang nag-transform at matagumpay na naging Green Lantern. Hindi makapaniwala si Tom habang pinapanood ang kanyang kaibigan na tuluyang maging isang berdeng superhero. Ngunit hindi ito ang matipuno at mainitin ang ulo
estilong bayani na inaasahan niya. Nang hapon ding iyon, binisita ni Hal si Carol habang nasa trabaho ito. Agad na nakilala ni Carol si Hal dahil, ayon sa kanya, wala talagang silbi ang maliit na maskarang nakatikip sa kanyang mga mata. Halatang halata pa rin kung sino siya. Pabirong sinabi ni Carol na baka kaya naging berde ang buong katawan ni Hal ay dahil masyado siyang matagal naghintay sa airport kaya tinubuan na siya ng lumot. Pagkatapos nito, ikinwento ni Hal ang lahat ng nangyari sa kanya. Ipinaliwanag niyang maaaring siya ang napiling maging tagapagtanggol ng buong kalawakan, ngunit hindi iyon natuloy dahil tumakas siya mula sa planetang Oa. Tinanong ni Carol kung bakit palagi niyang tinatakbuhan ang bawat magandang pagkakataong dumarating sa kanyang buhay. Nais din niyang malaman kung ano ba talaga ang labis niyang kinatatakutan. Dahil sa mga salitang iyon, natigilan si Hal at wala siyang maisagot. Samantala, nilapitan si Hector ng ilang kalalakihan. Sa panahong iyon, nagkaroon na siya ng kakayahang mabasa ang iniisip ng sino mang mahawakan niya. Dinala siya ng mga ito sa isang lihim na pasilidad kung saan naghihintay na ang kanyang ama. Plano nilang oprahan si Hector upang maibalik siya sa kanyang normal na kalagayan. Natuklasan ng mga siyentipiko na may isang dilaw na likido sa loob ng katawan ng alien na kanilang pinag-aaralan. Naniniwala silang ang parehong dilaw na substansyang iyon ang nahawa na rin sa katawan ni Hector. Ngunit tumanggi si Hector na magpagamot kaya napilitan silang patahanan siya gamit ang pampatulog. Samantala, sa dalampasigan, biglang nagsimulang magliwanag ang singsing ni Hal bilang babala na may paparating na panganib. Sa loob ng lihim na pasilidad, nagkamalay si Hector at agad na nakalaya gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Gamit ang telekinetic na kakayahan, inihagis niya ang iba't ibang bagay sa paligid at inatake ang mga gwardya. Maging ang sarili niyang ama ay ipinapo niya sa operating table gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Hal sa pasilidad. Nailigtas niya ang isa sa mga tauhan at agad niyang hinarap si Hector. Nagsimula ang matinding labanan ng dalawa, ngunit mabilis na nalamangan si Hal. Dahil sa kakayahan ni Hector na kontrolin ang mga bagay mula sa malayo, naging napakapanganib siyang kalaban. Wala nang nagawa si Hal kundi panoorin habang sinusunog ni Hector ng buhay ang sarili niyang ama. Pagkatapos nito, idinikit ni Hal ang kanyang green power ring sa ulo ni Hector. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang nakakatakot na pangitain. Nakita niyang papalapit na si Parallax sa Earth. Dahil si Hal na ngayon ang may hawak ng singsing na dating pag-aari ni Aben Sur, ang Green Lantern na minsang nagpakulong kay Parallax, napagpasyahan ni Parallax na wasakin muna ang Earth bago niya salakayin ang planetang Oa. Habang nasasaksihan ni Hal ang tuluyang paglamon ng dilaw na enerhiya kay Hector, nagpakawala ito ng isang napakalakas na sigaw bago bigla na lamang naglaho. Pagbalik ni Hal sa bahay, nagtanong sina Tom at Carol kung ano ang nangyari sa kanya. Inamin ni Hal na hindi siya karapat-dapat maging isang Green Lantern dahil, para sa kanya, ang isang Green Lantern ay hindi dapat nakakaramdam ng takot. Tapat niyang inamin na natatakot siya. Ngunit sinabi ni Carol na hindi siya pinili ng Green Power Ring dahil wala siyang takot. Pinili siya nito dahil may lakas siya ng loob na harapin ang kanyang mga kinatatakutan. Ayon kay Carol, napakakaunti lamang ng mga taong may ganoong katangian. Samantala, sa kanyang bahay, nagsimula muling marinig ni Hector ang tinig ni Parallax sa kanyang isipan. Patuloy siyang inuudyukan nito na pumatay. Samantala, muling lumipad si Hal patungo sa planetang Oa, kung saan katatapos lamang ng mga Guardians na likhain ang isang bagong singsing na pinapagana ng dilaw na enerhiya ng takot. Balak nilang ibigay ito kay Sinestro upang gamitin laban kay Parallax. Nang makita ito ni Hal, mariin siyang tumutol. Ipinaliwanag ni Hal na sa sandaling magpadala sila sa takot, wala nang paraan para makabalik pa sila. Ayon sa kanya, iyon mismo ang dahilan kung bakit nagawang talunin ni Parallax ang Green Lantern Corps noon. Masyado silang natakot na amining natatakot sila. Nakiusap si Hal sa mga Guardians na tulungan siyang iligtas ang Earth mula kay Parallax sa pamamagitan ng sama-samang pagharap sa takot. Ngunit tumanggi ang mga Guardians. Sinabi nilang hindi nila maaaring isugal ang lahat batay lamang sa paniniwala sa isang ordinaryong tao. Matapos marinig ang kanilang pasya, humingi si Hal ng pahintulot na harapin si Parallax ng mag-isa. Nais niyang patunayan na ang tunay na lakas ng kalooban ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. Ngunit hindi naniwala si Sinestro na magtatagumpay si Hal. Pagkatapos nito, bumalik si Hal sa Earth. Bigla na namang nagsimulang magliwanag ang kanyang Green Power Ring, nagbababala, na malapit na naman ang isang malaking panganib. Pagdating ni Hal sa aircraft hangar, nadatnan niyang nakabitin sa ere si Carol habang may isang hirenggilyang puno ng dilaw na substansya na nakatutok ilang pulgada na lamang mula sa kanyang katawan. Maya-maya, lumitaw si Hector at sinabi kay Hal na kung gusto niyang mailigtas si Carol, kailangan niyang ibigay ang Green Power Ring. Walang pag-aalinlangan, agad na hinubad ni Hal ang singsing at ibinigay ito kay Hector. Ngunit sa sandaling maisuot
sinuot ni Hector ang singsing, hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Sa halip na pakawalan si Carol, naghanda pa siyang patayin si Hal. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang hindi niya magamit ang kapangyarihan ng Green Lantern. Tanging ang tunay na pinili lamang ng singsing ang maaaring gumamit ng kapangyarihan nito. Agad na kumilos si Hal at iniligtas si Carol. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Parallax. Galit na galit ito dahil nabigaw si Hector sa kanyang misyon, kaya agad nitong hinigop ang kanyang kaluluwa at pinatay siya. Pagkatapos nito, ibinaling ni Parallax ang kanyang atensyon kay Hal at sinimulan ding higupin ang kanyang kaluluwa. Mula sa ibaba, agad na nagpaputok si Carol ng isang missile patungo kay Parallax upang mailigtas si Hal. Matapos mabawi ang kanyang green power ring, mabilis na sinunggaban ni Hal si Carol at inilipad siya sa isang ligtas na lugar. Samantala, sa gitna ng lungsod, nagwala ang napakalaking si Parallax at walang habas na hinigop ang mga kaluluwa ng napakaraming sibilyan. Agad na kumalat ang matinding takot habang desperadong tumatakbo ang mga tao upang makaligtas. Dumating si Hal sa tamang oras. Agad niyang inihagis ang isang fuel truck patungo kay Parallax at pinasabog ito mismo sa mukha ng halimaw. Ngunit imbes na mapahina ito, lalo lamang nagalit si Parallax. Pagkatapos nito, mabilis na lumipad si Hal at dumaan mismo sa napakalaking katawan ni Parallax. Sinasadya niya itong galitin upang habulin siya. Hinakit niya ang halimaw na dumaan sa libu-libong lumulutang na malalaking bato sa kalawakan bago niya ito unti-unting inilapit sa araw. Sa pinakahuling sandali, lumikha si Hal ng isang napakalaking fighter jet gamit ang kapangyarihan ng kanyang green power ring at ginamit iyon upang makalayo sa napakalakas na grabidad ng araw. Samantala, si Parallax, na ang napakalaking katawan ay nabalutan na ng libu-libong malalaking bato, ay hindi na nakatakas sa napakalakas na paghila ng grabidad ng araw. Sa huli, nagpakawala si Hal ng isang napakalakas na huling pag-atake na nagtulak kay Parallax diretso sa araw, kung saan tuluyan itong nilamon ng matinding init at ganap na nawasak. Dahil sa matinding pagod matapos ang labanan, nawalan ng malay si Hal. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras sina Tomare, Kilowog, at Sinestro upang iligtas siya. Pagbalik nila sa planetang Oa, binati ni Sinestro si Hal sa matagumpay nitong pagtalo kay Parallax. Inamin din niya na tama ang naging desisyon ni Aban Sur na piliin si Hal bilang kanyang kahalili. Nagbunyi ang iba pang mga Green Lantern habang formal nilang tinatanggap si Hal bilang tunay na miyembro ng Green Lantern Corps. Samantala, sa Earth, muling nakipagkita si Hal kay Carol sa huling pagkakataon. Sinabi niya rito na isa na siyang ganap na miyembro ng Green Lantern Corps. Dahil dito, madalas na niyang kailangang umalis ng Earth upang protektahan ang buong kalawakan. Bago sila magpaalam sa isa't isa, tuluyan ng inamin ni Hal na matagal na niyang minamahal si Carol. Samantala, sa post-credit scene, nanaig ang matinding kuryosidad ni Sinestro. Isinuot niya ang yellow power ring. Sa mismong sandaling maisuot niya ito, unti-unting naging dilaw ang kanyang katawan habang nararamdaman niya ang isang pambihirang bagong kapangyarihang dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. At dito nagtatapos ang kwento ng Green Lantern. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si River Beast Legends, J. Lord Del Rosario, Arthur Mabitad, Rose Tulip, Ekgen TV, Emil Santuril, Aguilas de Cua from Valenzuela City Abalos Bukid, Andrew Lagasan from China Bank Savings Kawit Branch Mall, Danilo Cantenjos from Laguna, Mariel Caballero from Negros Occidental, Reeng Ada Simbajon from Maasin Iloilo, at Zygan Enzo Yalong from Ilocos Norte Lawag City Navotas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.